Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na po, pina-impeach na po si Vice President Sara Duterte ng Kongreso. So hindi po nila inonor, hindi nila pinakinggan, hindi nila binigyan ng pansin yung kahilingan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kumbaga parang binastos po nila ang ating Pangulo dahil ang gusto nga ng Pangulo, wag daw po ninyong i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil wala naman daw maitutulong. Wala naman daw magandang maitutulong yon sa ating bansa. Pero ang nakakalungkot, ultimo mga kamag-anak niya, hindi siya binigyan ng respeto. So sila pa yung mga nanguna para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ang impeachment po na yun ay hindi pa namang conviction. Yun pa lang po ay proseso para i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil dadaan pa naman po yan sa tinatawag nilang due process na yun naman ang hinihingi ni Vice President Sara Duterte para at least may paliwanag niya yung kanyang side o yung side ng OBP tungkol doon sa paggastos ng kanyang confidential funds. Kasi doon nga sa nangyaring hearing ng Committee of Good Governance ni Representative Chua, kitang-kita naman talaga na one-sided at meron na kagad silang conviction na nilustay daw ni Vice President Sara Duterte yung kanyang confidential funds. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede nyo naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. At the same time, meron na rin po tayong TikTok. Pwede nyo pong i-follow po ang ating channel doon. At the same time, i-heart nyo na rin po yung mga videos. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, ini-impeach ng Kamara ang isang vice-presidente. 6 ang nakita ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang paglustay umano sa confidential funds at ang pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sobra-sobra nakuwang suporta sa mga mambabatas para patalsikin ng bise. Nanguna sa pagpirma sa impeachment ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Yan po yung sinasabi natin na hindi po binigyan ng respeto yung kahilingan ng ating Pangulo. Ultimo ang kanyang anak na si Sandro Marcos, hindi po binigyan ng respeto ang kanyang ama dahil siya po mismo yung nanguna doon sa pumirma sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. At the same time, ang mga grounds na ginamit doon sa kanyang impeachment complaint is lahat puro betrayal of public trust. So napakalawak ng betrayal of public trust. Napaliwanag din naman yan ni Atty. Topacio na ang mga sinabit nilang mga complaint is mga walang kakwenta-kwenta. Kaya nga magiging makulay po ang ating politika sa mga susunod na araw. Pero medyo ang prediction natin hindi kaagad-agad yan. May proseso o sabihin natin may mapapa-trial kasi nga palapit na po yung election. So lahat po ng mga politiko natin magiging busy. Especially yung mga congressman na pumirma doon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kakailanganin nilang kumayod ng todo dahil may kalalagyan yung kanilang pagpirma. Dahil ito'y nakalathala na kung sino-sino yung mga pumirma. At alam naman natin sa bawat lugar, merong mga lokal na humahawak ng iglesia. So, doon sa pinakitang prayer rally, yung peace rally ng Iglesia ni Cristo, doon pala makikita mo na yung puwersa nila. So, itong mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ng mga congressman, lahat ng ito idadaan sa butas ng karayom ngayong eleksyon. Dahil nga yung suporta na hinihingi nila dati sa Iglesia ni Cristo, yan ay mawawala sa panahon ngayon dahil hindi nila sinunod yung kahilingan ni Pangulong Bongbong Marcos na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano na ang update dyan?
Cheryl, sa hinaba-haba nga ng hinintay sa impeachment din na uwi si Vice President Sara Duterte. At natunghayan nga natin yung makasaysayang pag-impeach sa kanya dahil siya yung kauna-unahang Vice Presidente ng Pilipinas na in-impeach. Actually, 1/3 o 102 lamang na pirma ng mga kongresista yung kailangan, pero doble niyan o nasa 215 na mga mambabatas yung lumagda na ikina-impeach nga nito ni VP Sara. Sa madaling sabi, landslide ang boto. Sa pagsisimula ng sesyon ng Kamara kaninang alas 3:30 ng hapon, unang tinalakay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huling bilang ni House Secretary General Reginald Velasco, umabot sa 215 ang pumirmang kongresista na nag-endorso sa impeachment complaint. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang 11 kongresistang tatayong prosecutors sa impeachment ni VP Sara ay sina Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kasama rin dito ang iba pang lider at mambabatas. So, ito po yung mga tatakbong, tatayong mga uusig kay Vice President Sara Duterte doon sa impeachment. So, unang-una dyan, yung kakambal ni Laila de Lima, si Congressman Luistro, na sabi nga ni Atty. Topacio, kapag ito hindi mo kilala, iisipin mo magaling. Pero pag ito nakilala mo, sasabihin mo, ay wala pala to, mahina. So, ito yung mga itatapat nila kay Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, tatayong legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, kung napanood ninyo yung mga hearing ng Quadcom nung umaten si Pangulong Duterte, lahat yan, inilampaso niya yung mga yan. So, what do you expect pagdating doon sa impeachment trial? Na doon latagan ng mga ebidensya. Yung mga ebidensyang ginamit para i-impeach si Vice President Sara Duterte, yung mga nakuha nilang impormasyon doon sa Quadcom. Kaya nga hindi umatin si Vice President Sara Duterte doon kasi hindi naman yun yung proper forum para sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Dahil nga, unang-una, yun jurisdiction dapat ng COA. So, hindi naman dapat yun sakop ng Kongreso. Kasi nga, ang trabaho ng Kongreso is legislative, gumawa lang ng batas. Hindi naman sila yung may kapangyarihan para i-persecute, di ba? Yung kung sino man yung tinatarget nila. Pero ganun yung nangyari. Sa kanila pa lang may husga. Kumbaga sila na yung tumatayong taga-usig, sila na rin yung humahatol. Kaya maganda yung naging diskarte rito ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya umattend. Hindi siya nagsalita kasi nga nagpipishing expedition na to yung congressman na to . So, kung ano man yung ilalabas na sagot ni Vice President Sara Duterte, pwedeng yun yung gamitin sa kanya para ito kumbaga, dun sila makakuha ng ibabala kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito magiging impeachment trial na to, magiging maganda ito dahil nga, mas makikita natin kung itong mga itatapat na itong mga taga-usig na to, merong mga ibubuga. Isipin ninyo walang hawak na ebidensya itong mga to. Puro, puro galing sa COA. Ngayon, ano ba yung pinaka grounds nung sinampan nilang complaint para sa impeachment, which is betrayal of public trust. Andun yung maling paggastos daw ni Vice President Sara Duterte doon sa pondo ng OBP sa confidential funds. At the same time, yung pagbabanta raw ni Vice President Sara Duterte, medyo wag muna nating pag-usapan yung pagbabanta kasi medyo technical. Pero yung pagdating doon sa paggastos ng confidential funds, doon pa lang medyo mahihirapan ng gamitin ito ng mga congressman na to. Dahil unang-una, kung ang pagbabasihan nila yung hearing nila doon sa Quadcom or doon sa Committee on Good Governance and Public Accountability, na ginastos nga raw, mali yung paggastos ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang confidential funds.
dahil dun sa notice of disallowance. Pero naglabas ang COA ng report na sinasabi na walang maling ginastos si Vice President Sara Duterte. Doon pa lang, medyo mahihirapan na silang hilutin yun. Baka doon ay mapahiya sila pagdating sa mga senador. Kaya magiging makulay talaga ang ating politika sa mga susunod na buwan kasi ang balita po natin medyo kung pag titingnan mo daw yung kalendar ng pag-uusig medyo mukhang nga haba dahil nga papasok tayo sa election period at baka hindi ito mabigyan ng pansin kaya medyo maglalaylo muna yung itong impeachment trial na to at hindi pa natin alam kung kailan ito magsisimula. Babatas na sina Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, General Santos, Representative Loreto Atcharon, Minority Leader Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Tiwala naman ang isa sa mga prosecutor sa impeachment trial na matibay ang ebidensya nila para mapatalsik si VP Sara. Matatag ang ebidensya and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent o sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President but it's a violation of the Constitution. So ilalatag po yan ng prosecution team and I'm confident that we have a strong case for impeachment. Bago pa man talakayin sa plenaryo, nanguna raw sa pagpirma sa impeachment ang anak mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Sinundan siya ng iba pang leader sa Kamara. 6 na articles of impeachment ang inilatag laban sa bise. Kabilang ang umano'y plano ni VP Sara na ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady at si Speaker Martin Romualdez. Rason din daw sa impeachment ang paglustay umano ng 612 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina at korupsyon at panunuhol umano sa So yan, kung titignan mo yung tatlong article of impeachment na sinalang nila, doon sa dalawa medyo yung 2 and 3, mukhang dyan lulusot si Vice President Sara Duterte. Wala tayong question dyan. Napakadaling lusutan niya kasi nga andyan yung sagot ng COA. Yung COA na lang yung pagbabasihan dyan. So, kumbaga yan, may erase na yan eh. Ang medyo, ano lang tayo dito, medyo technical lang, is yung pagdating doon sa number 1, yung conspiracy to assassinate President Marcos, yung First Lady. So, dyan medyo, yan yung pagdedebatiya or pag-argumentuhan talaga. Diyan maglalabasan talaga ng mga magagaling na abogado. Ngayon, kaya nga sinasabi natin yung mga tatayong prosecutor na mga taga House of Representatives, diyan lalabas kung talagang may mga alam nito sa batas. Kasi baka kainin lang sila rito ni Pangulong Duterte pagdating sa impeachment trial dahil yung mga abogado doon o yung iba doon baka nga hindi pa abogado, paano nila yan, kumbaga paano nila i-argue yan pagdating sa mga jurisprudence. So medyo magiging technical yan, kaya medyo magiging maganda. Kaya ang sabi ko sa inyo, talagang aabangan natin itong impeachment trial. At nararamdaman natin na ito mababasura lang din. Kasi nga, numbers game pa rin naman. Kahit naman saan tayo pumunta dyan. Dahil nga nasa demokrasyang bansa tayo, numbers game. So pagdating ng Senado, although papasok yung election, pwedeng may mapalitang mga mga senador. So pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan yung mga kaalyado, pwedeng mabawasan o madagdagan din yung mga gusto ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya yun yung mas aabangan natin. umano sa DepEd. May kinalaman din daw sa extrajudicial killings ang bise noong alkalde pa siya ng Davao City at inakusahan din siyang sangkot sa destabilisasyon ng gobyerno. Ang tatlo na So, isa pa yun. Iyon yung medyo, sabi nga ni Atty. Topacio na medyo sablay. Kasi nga, wala namang kinalaman yung mga akusasyon sa kanya nung siya pa mayor ng Davao tungkol dun sa sinasabing EJK. So, yung impeachment is para sa Vice President. Hindi naman yung kasama pagdating dito sa akusasyon nila, pagdating sa nangyayaring EJK doon daw, particular sa may Davao. So napakalayo, 'di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, guilt is personal. So yung mga nangyayaring EJK na yan, hindi mo pwedeng ipasa na kung wala ka namang ebidensya. So paano lumalabas?
puro chismis lang yung mga ina-action nila at wala naman sila mapatunayan hanggang ngayon, kahit nga si Pangulong Duterte, wala naman siyang kaso pagdating sa mga sinasabi nila, ni wala nga nakapile, 'di ba? So paano nila itatayo yung mga article of impeachment kung yung sa lahat ng binanggit nila, yung number 1 lang yung nasabi nga lang natin medyo technical, pero alam ko naman kayang-kaya nilang lusutan yun. Pero the rest, medyo kwentong prangkahan, konting logic, konting medyo kahit hindi ka abogado, medyo mapag-iisip ka na, medyo paano nila ikukunik yun kay Vice President Sara Duterte. Ang tatlo namang naunang inihaing impeachment complaint, in-archive o isinantabi na matapos nilang pirmahan ng panibagong reklamo. Sa kabila niyan, ikinatuwa ito ng nag-endorso ng unang impeachment complaint. Nagsimula na yung ating reckoning doon sa mga Duterte. So malapit na ang due date ni Sara Duterte. Itong si Pasyagi, ibigay na natin sa kanila. Siguro, sa ngayon, pwede nilang sabihin na victory is nasa kanila. Pwedeng i-claim na nila na i-claim kasi hindi natin alam baka sa mga susunod na panahon kung ito mabibigyan ng conviction kay Vice President Sara Duterte, ipanalangin nila, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Ipanalangin niya na kung ano man yung magiging kahihinatnan ng impeachment trial, hindi sumabog mismo sa kanyang mukha dahil either two ang mangyari diyan, ma-impeach o hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kay Pangulong Bongbong Marcos ang magiging ang epekto nito kay Pangulong Bongbong Marcos ang bagsak ng magiging outcome ng magiging trial. Cheryl, bago nga mag-alas 5 ng hapon ay dumating na sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco para formal na ibigay yung verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga dito, So yun, mukhang pinadeliver na sa lalamove yung impeachment article papuntang Senado para ito aksyonan na ng Senado kung ito ba itutuloy o hindi. So yan ang abangan natin kung ano yung magiging reaction dito ng Senado. So ito, panoorin na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po yung mangyayari talaga. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.